Majority ng mamamayan ng Taiwan, pinasakit ang ulo ng komunistang partido ng China. Ito ay matapos manalo bilang bagong halal na pangulo ng Taiwan, si Lai Ching-te, ang kasalukuyang vice presidente ng Taiwan, nagagampanan ng pagiging bagong pangulo sa darating na Mayo 20, taong kasalukuyan. Matatandaan na makailang ulit nang ipinahayag ni Xi Jinping ang pagsasama ng China at Taiwan bilang iisang bansa, at ayon pa kay Xi Jinping ay walang sino man na makapipigil sa pagsasama nito kahit pa umano gumamit sila ng puwersa para lamang mangyari ito. Kaya naman sa mga nakaraang taon ay naging agresibo ang China laban sa Taiwan dahil ang kasalukuyang presidente ng Taiwan na si Tsai Ing-wen ay tutol sa pagsasama ng China at Taiwan bilang isang bansa. Si Tsai Ing-wen ang kauna-unahang babae na naging presidente ng Taiwan, kung saan sa kanyang unang taon na pag-upo sa pwesto noong Mayo ng 2016 ay nagumpisang mas umalat ang ugnayan ng China at Taiwan dahil nang inimbitahan ito ni Xi Jinping upang makipagdialogo sa kondisyon na kikilalanin ng dalawang panig na sila ay bahagi ng iisang China, ay tumanggi si Tsai Ing-wen at sinabi nito na ang Taiwan ay hindi parte ng China. Kaya naman dahil dito ay nabahala ang komunistang partido at ipinahayag na ang isang babae ay hindi nararapat sa posisyon na maging isang pangulo dahil ang kababaihan umano ay nakalaan upang mag-asawa at maging inspirasyon at katulong ng lalaki upang mabigyan ng masaganang buhay ang kanilang pamilya. At kasunod nito ay umugong ang balita mula sa Beijing na nais umano ni Tsai na ihiwalay ang Taiwan sa China at nais umano nitong magdeklara ng kasarinlan para sa tuluyang paghihiwalay nito sa China. Gayunpaman ayon kay Tsai Ing-wen ay matagal nang malaya ang Taiwan at inulit nito na ang Taiwan ay hindi bahagi ng China. Kaya naman dahil dito ay mas lalong nagalit ang Partidong Komunista ng China at nagsagawa sila ng walang katapusang economic at military pressure laban sa Taiwan. Kabilang na dito ang kaliwat kanang black propaganda laban kay Tsai Ing-wen. Gayunpaman sa ikalawang pagkakataon noong taong 2020 ay muling nanalo si Tsai sa ikalawang pagkakataon bilang pangulo ng bansa at hindi umubra rito ang pananakot at ang mga black propaganda ng China laban sa kanya. Bukod pa rito, maging ang kanyang vice presidente na si Lai Ching-te na ngayon nga ay nanalo bilang pangulo ng Taiwan ay dati ring numero unong sakit sa ulo ng Partidong Komunista ng China dahil noong 2017 ay inihayag nito na siya ay isang worker o manggagawa para sa formal na kasarinlan ng Taiwan, isang pahayag na labis ikinagalit ng China. At sa sumunod na taon ay sinabi nito sa parlamento na siya ay isang practical worker for Taiwan independence na naging daan upang ipahayag sa isang sikat na Chinese newspaper na Global Times na nananawagan sa China upang mag-issue ng isang international arrest warrant para kay Lai at hulihin ito sa ilalim ng China's 2005 anti-secession law. Kaya't ngayong siya ang inihalal na bagong pangulo ay lalong nag-init ang ulo ng Partidong Komunista ng China dahil bigo na naman sila sa kanilang plano na maipanalo ang ninanais nilang maging susunod na pangulo para sa Taiwan. Siya si Hou Yu-ih, ang kandidato na nais ng China na manalo sa halalang ito dahil bagamat ipinangako ni Hou sa taong bayan na mas palalakasin pa nito ang sandatahan ng Taiwan laban sa agresyon ng China, ay kinundi na naman ito ang hakbang ng kasalukuyang pangulo sa pagiging mas malapit nito sa Amerika at sa pagnanais umano na magdeklara ng independence para sa bansa na alam naman umano nito na hindi magugustuhan ng China na maaaring mauwi sa isang digmaan. Kaya't para kay Hou ay mas nanaisin niya na mas pagbutihin na lamang ang kanilang relasyon sa China nang sa ganun ay maiwasan nila ang isang gyera. Kaya naman si Hou ang naging paborito ng China habang puro kasiraan naman ang ibinato ng mga ito kay Lai Ching-te sa social media kung saan ay binansagan nila ito bilang troublemaker at ipinakalat ang peking balita na si Lai Ching-te ay pasimuno umano sa paggagawa ng mga bioweapons sa loob ng bansa na makaapekto sa kalusugan ng mga Taiwanese sa bansa, habang papuri naman ang ibinato ng media outlet mula sa China para kay Hou na di umano ay nararapat sa pwesto para sa katahimikan ng Taiwan. Gayunpaman ay hindi umubra ang mga propagandang ito mula sa China at pumangalawa lamang ang kanilang manok sa karera. Kung nagkataon kasi na si Hou ang manalo ay magkakaroon ng napakalaking advantage ito para sa China na magtagumpay sa kanilang plano kung saan ang impluwensya nito bilang pangulo ang tutupad na mapag-isa ang Taiwan sa bansa ng garapal ng mga komunistang Chino.
Pero dahil nga updated na ang mga Taiwanese pagdating sa mga taktika ng komunistang China ay hindi umubra sa mga ito ang kanilang propaganda. Kaya tila nga ay muling mapupurnada ng 4 na taon ng pag-aasam nila upang ang Taiwan ay muli nilang makuha. Maliban na lamang kung magagawa nilang makipagyera na hindi maaapektuhan ng internasyonal na komunidad ang kanilang ekonomiya. Kaya't para sa akin ay tama lamang ang ginawa ng mga Taiwanese voters sa pagpili ng kanilang presidente. Dahil hanggat hindi nakukuha ng China ang Taiwan ay hindi rin nilang magagawang makipagdigma sa iba. Dahil ang microchips ng Taiwan lamang ang kanilang pag-asa upang maungusan ng Amerika. Kaya't kung ipipilit nila ang nais nila sa Taiwan, lalo pa at kontrapelo nila ang pangulo nito, ay tiyak para na rin silang dumaan sa butas ng karayom dahil nakaabang lamang sa kanilang galaw ang mga Amerikano. Gayunpaman ay kinakailangan pa ring mag-ingat ng Taiwan sa China dahil kung nabigo ang Plan A ay tiyak may Plan B pa ang mga Chino. Kung mapapansin kasi natin sa kabila ng pagiging agresibo ng China sa Taiwan, ay nagagawa pa rin ng Taiwan na palayasin ang mga barko ng China sa kanilang katubigan. Gayong kayang-kaya naman ng China na sa kanila ay makipagmatigasan. At kung ating iisipin kung ano ang napapala ng China sa kaganapang ito, ay malinaw na nais ng China na mamihasa ang Taiwan sa senaryong ito kung saan sa kada lapit nila sa mga barko ng Taiwan ay mas tumatapang ang mga Taiwanese na sundalo at marino dahil nga palagi nilang napapalis ang mga Chino. Subalit dahil nga natalo ang nais ng China na maging pangulo, ay maaari na nilang gamitin ngayon ang estratehiyang ito kung saan dahil kampante na ang Taiwan na palagi nilang napapalis sa kanilang katubigan ng mga Chino sa oras na magmatigas ang mga ito, ay posibleng ang Taiwan na ang lalabas na unang magpapalala ng gulo kung matutokso silang gumamit ng armadong pag-atake laban sa mga Chino. Sa paraang ito ay maaaring gumanti sa kanila ang mga Chino at unti-unting magbigay ng takot sa mamamayan ng bansang ito kung saan dahil sa mas makatotohanang magaganap sa engkwentrong ito ay magkakaroon ng kaliwat kanang protesta ang mamamayan laban sa kanilang gobyerno. Gayunpaman ay maaari pa rin itong maging isang malaking sugal para sa China dahil kung sa kabila nito ay manindigan ang majority ng mamamayan ng Taiwan laban sa kanila, ay sila pa rin ang lalabas na masama sa labanang ito at mabibilang mo lamang sa iyong mga daliri ang magbubulag-bulagan na kakampi sa mga Chino habang ang karamihan ng bansa sa mundo ay tiyak na kukondenahin ng bansang ito at posibleng ang kanilang mamamayan rin mismo ang bubuwag sa kanilang partidong komunista ng mga Chino dahil sa labis na paghihirap na sasapitin ng bansang ito kung ang pinakamayayamang tao sa mundo ay maaapektuhan ng kaswapangan ng mga partidong komunista ng mga Chino.